Ano ba yan? What a wonderful world. What a wonderful. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Eka. So for today's video, pagpasensyahan nyo na yung mukha ko kasi hindi pa talaga ako naliligo and naisip ko lang i-film to. Since gusto ko na ding treatment ng aking hair kasi kung pansin nyo nakaklam ako dahil sobrang init na ngayon. Wala nang bagyo. Yun ang problema sa atin. Pag wala nang bagyo, sobrang init na. So hindi ko maiwasang hindi magklam ng buhok. So papakita ko sa inyo kung anong itsura na yung hair ko ngayon. So, medyo nag-wavy siya. Kaya, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-Brazilian Hair Botox Keratin. So, ano nga ba yung pinagkaiba ng Brazilian Botox Keratin and Brazilian Blowout? So, ang difference kasi nila, si Brazilian Blowout ay nakaka-treatment siya ng hair and nakakalambot ng buhok. Pero, ang difference sa kanya ni Brazilian Botox is mas nabibigyan niya ng straightening yung hair natin. Kumbaga, sa 100%, 80% yung nabibigyan niyang straight sa hair natin. Pero, depende sa type ng buhok nyo. Huwag naman kayo mag-expect mga sobrang magi-straight yung buhok na kung sobrang kulot kayo. So, papakita ko sa inyo yung difference ng before and after. And tuturuan ko kayo kung paano mag-DIY today. Gulo ko, no? Init-init kasi ito. Sobrang init talaga hapon na. Pero sobrang init pa rin. Naiinit na ako. And hindi pa ako naliligo. Nag-start lang talaga akong mag-film. Kasi naisip ko bago akong maligo. So, ang first na gagawin natin ay mag-shampoo tayo ng hair. Kasi kailangan mawala yung mga excess oils and dumi sa buhok natin. So, kasi 3 araw tayo hindi maliligo. Para mas kumapit yung gamot sa buhok natin. First step is, kailangan nating mag-shampoo ng hair. So, maliligo na muna ako. Kasi sobrang init talaga. So, mag-shampoo na tayo ng hair. So, pagpasensya nyo na kung medyo malabo yan dito. Kasi yung holder ng camera is, ewan ko ba. So, first, mag-shampoo tayo. So, ito yung gamit kong shampoo, yung Bremouth shampoo. So, 2 beses natin shampoo yung hair natin. So, shampoo na natin. Buhok ba? Hindi yan maitim. May buhok lang. So, babalaw na ako ng buhok and I'll be back. So, yun guys, natapos na akong maligo and mag-blower na ako ng buhok. So, sa mga walang blower dyan, carry lang naman, patuyuin nyo na lang yung buhok niya. Pero importante, kailangan meron kayong flat iron. Kailangan may plancha talaga sa buhok. Kasi, yun yung makakaluto ng gamot sa ating buhok. So, yun yung makakapagpakapit. Papatuyuin ko na yung buhok ko. Bu-blower ko na lang siya para mas mabilis. So, medium temperature lang, huwag masyadong mainit para hindi madamage yung hair nyo. So, after 10 years, natuyo na yung buhok ko. Grabe, sobrang tagal ko pinatuyo dahil ang kapal talaga ng buhok ko, guys. So, makikita nyo, wait lang. So, kung makikita nyo guys, yung bandang laylayan, medyo dry talaga siya. And then, pagdating sa may taas, sa may left side, nag-wavy talaga siya. So, ayan. Kita nyo naman sa may likod ng hair ko, merong part dito na talaga siya, nag-wavy siya. Kasi nga, dahil siguro sa pagkakamot. Grabe naman kasi, sobrang init naman sa Pilipinas, mga jay. So, kita nyo, ayan, napatuyo ko na siya. Kailangan tuyong-tuyo yung hair nyo bago tayo mag-proceed ng Brazilian Botox sa hair. So, sa mga magtatanong kung sino ba yung mga pwedeng mag-Brazilian Botox. Lahat naman, any type of hair, pwede namang mag-Brazilian Botox kasi treatment siya. Hindi lang yan pwede sa mga buntis. Kasi syempre, meron tong stinging effect and hindi siya advisable kung magpapa-Brazilian Botox ka habang buntis. So, mas maganda niyan, pagpanganak nyo na lang.
Any type ng hair, kung dry, kulot, rebonded, bagong kulay, lahat, kahit naka-bleach yung hair mo, pwede siya. Kasi treatment siya. So, ang gagamitin nating Brazilian Botox ay itong Brazilian Keratin Botulinum Toxin Gentle and Care. Actually, ito, nabili ko siya sa Shopee. 1 liter ito ha. 600 pesos siya and then may free siyang maliit na 250 ml ata to. Ito ay ginagamit ko din siya sa mga client ko. Sa mga hindi pa nakapanood ng recent videos ko, yung bagong upload ko last week lang. So, tinuruan ko kayo kung paano mag-rebond ng hair. So, sa mga hindi pa nakakaalam, hairstylist din ako. So, ito, gamit-gamit ko siya sa mga customer ko na. Napakaganda nito. So, no more further ado. Let's start na guys. Kasi anong oras na. After na natin mapatuloy yung buhok natin, kailangan natin ng balabal kasi tayo si Darla. So, kailangan natin ng cover. Ang tawag dito ay hair cap salon. So, kung wala naman kayong ganito, pwede namang plastic lang. Kahit yung plastic ng basura. Basta hindi gamit ha, mga bih. So, kahit plastic lang, basta makoveran yung damit nyo. Kasi, hindi to maganda kung didikit sa balat nyo to guys. Kasi, medyo matapang to. So, mag-i-start na ako. Ang first ay, kailangan i-section muna natin yung buhok natin para hindi tayo mahirapang mag-apply ng gamot. So, hatiin lang natin siya. Kailangan meron tayong mga hair clip. Alam nyo, kung sa bahay, madalas kayong mag-DIY, mag-treatment, dapat talaga, magpo-provide talaga kayo ng mga basic na ginagamit sa salon kasi kailangan nyo rin yan, nagagamit nyo rin naman yung girls. Kaya, dapat meron talaga kayong gamit sa bahay. Para hindi kayo nahihirapan kahit kayo lang treatment ng buhok nyo. Kung tatanong kayo kung pwede ba to sa lalaki, yes, pwede naman to sa boys. Wala naman pinipiling gender ang pagtitreatment ng buhok. Basta gusto nyo. Siyempre, may mga lalaki din na mahaba yung hair nila and gusto nila lang ma-maintain ang kanilang soft and silky hair. So, carry lang. Kahit sa lalaki, pwede. So, after natin siyang ma-section, ganyan yung titira natin. So, kailangan nyo ng mixing bowl. Sabihin nyo na naman sa akin, paano pag walang mixing bowl? Ang dami kasi sa bowl ng mga nagtatanong, hindi ko maintindihan. Naman ganyan kayo. Choke. Yun. Kung wala kayong mixing bowl, pwede namang mangkok. Kung may mangkok kayo sa bahay, Tupperware, basta lalagyan. Pwede na yun. Lalagyan ng ice cream, lalagyan ng kahit pwede na yun, baso. Basta pwede nyo salinan. So, itong maliit na gamit ko na siya. Kita nyo naman. And, so, sasali na natin. Ito na lang maliit yung gagamitin ko para maubos na siya. So, konti lang, depende sa hair kasi. Kung tatanungin nyo kung kasya na to sa gantong kalaki, meron din kasi silang gantong kalaki. Kung ayaw nyong bumili nung sobrang laki na 1 liter. Meron naman silang maliit lang guys. Kakasya to sa buhok ko. Parang sa buhok ko, kung ganito kakapal yung buhok nyo, kasya naman siya. Pero kung sobrang kapal at sobrang haba, mas maganda, mas malaki na kasi mas matipid at magagamit nyo to. So, ayan, naglagay na ako sa bowl. Siyempre, kailangan natin mag-gloves kasi mga B-chemical to. Kailangan mag-gloves tayo. Medyo matapang to. So, sa mga magtatanong sa akin kung may sting effect ba to or matapang to, guys, sinasabi ko na sa inyo, matapang talaga siya. May sting effect siya and medyo mahapdi yung sa mata. Parang pag nagpa-Brazilian blowout kayo sa parlor, yung ganun siya. Ayun, mag-start na ako. Ayan. So, sa ilalim tayo mag-i-start maglagay. Guys, make sure lang dahan-dahan lang din yung kilos natin kasi baka tumalsik sa mata. Mas maganda talaga kung nakasalamin kayo para hindi matalsikan yung mata nyo. So, maglalagay tayo. Ang lagi ko sinasabi, 1 inch away from the scalp. So, hindi nyo lalagyan yung mismong anit nyo, guys, ha? Hindi nyo lalagyan. So, ayan. Lagyan nyo lang siya. So, gaano ba karami? Kailangan ba sobrang daming lalagay? Hindi po. Ang importante lang dito is malagyan nyo
yung buhok nyo ng gamot. Mararamdaman nyo naman yan eh. O, ayan, di ba? Unang apply pa lang nararamdaman ko na yung hapdi sa mata ko. Kung sasabihin nyo na, natural lang ba yun? Natural lang yun guys, lalo na kapag ka-Brazilian. Ito ay Brazilian Botox, kahit Brazilian Blowout, nakapikit habang nagsasalita na. Ganon siya. So, suklayin nyo siya. Ayan, lagi kong sinasabi, suklayin nyo para mas madali nyo ma-spread out to, ma-spread out. Maikalat yung gamot. And para mas mabilis mag-spread na. Ano ba? Yan. And take note guys, pagka sobra to, malagkit sa buhok. Tapos, huwag nyo naman ding tipirin yung sarili nyo. Kung para sa sarili nyo naman, huwag kayong magtitipid para sa sarili nyo. Ayan. Huwag nyo ididikit sa sa dito nyo. Ayan, medyo nadikit sa ganito ko and nararamdaman ko medyo mahapdi siya. So, hindi siya advisable idikit sa balat. Kaya kailangan nakaganto din kayo guys. Kasi, mahapdi nga siya. Yung sabihin sa akin, pag may nag-comment yan, sasabihin nyo, bakit nanood ako ng video mo? Hindi mo naman sinabi sa akin mahapdi sa mata. Paulit-ulit ako. Makakalkit ako. Team process lang hanggang sa taas ha. Ganun lang mag-apply mga B. Huwag nyo pagka-stressin yung mga sarili. Pero parang ako naigit. Huwag nyo masyadong kapalan yung cut ng buhok nyo guys. Huwag nyo masyadong makapal. Kasi para malagyan lahat. Pero kung merong mag-a-apply sa buhok nyo guys, mas maganda na magpa-apply na lang kayo. Pero kung carry nyo naman, ako carry ko, pero talagang guys, matapang siya. Tapusin ko lang to guys and I'll be back. So guys, nag-decide na ako magsalamin kasi hindi ko na makarry yung hapdi sa mata ko. Ang laki ng salamin ko, hindi ako. Pero wala naman itong grado. Kahit anong salamin or fashion, kung trip nyo lang or same tayo na hindi natin kaya yung hapdi sa mata. And nakakatakot din kasi baka mamaya matalsikan yung mata ko. Kaya nagsalamin na ako. So, naubos ko na guys yung isang ganito. And ulit ako sa kalahati ng buhok ko. Kaya mas advice ko talaga sa inyo bumili ng mas malaki. Lalo na kung makapal yung buhok nyo katulad ko. Grabe. Actually, first time ko lang kasi itong magamit sa buhok ko. Na ako lang yung naglalagay. Kaya sobrang grabe, sobrang nakakaluwa pala talaga siya. Kasi kapag ka nag-a-apply ako nito sa mga customer ko, hindi naman ganito yung pakiramdam na sobrang hapdi sa mata, as in nakakaluwa. Tapos talaga nakakasipon. Ngayon kasi, ako lang sa sarili ko, kaya siguro talagang mas naano yung gamot sa mukha ko. Pwede nyo siya ibabad for 30 minutes to 1 hour. So, bababad ko siya for 1 hour. Then, after 1 hour, babalik tayo. Grabe. Parang inaway ako ng Brazilian Blowout. Gusto ko naman mag-treatment, mga B. Grabe. So, babalikan ko kayo later. So, after 1 hour, guys, naka 1 hour na tayo. I-blower ko na yung hair ko. So, blower na natin siya. So, natapos ko na siyang i-blower. So, magpa-plancha na ako. Ikakat ko muna siya para hindi tayo mahirapan. Medyo nipisan nyo lang, pero wag naman sobrang nipis yung pag-cut. Tama lang. After 10 years, natapos na tayo mag-plancha ng hair. So, grabe, sobrang tagal ko ng plancha. And hindi ko nasama na yung buong clip na plinansya ko siya kasi nga, nag-full storage na yung phone ko. So, after 3 days, guys, babalikan ko kayo. So, see you after 3 days. So, after 3 days in the making, guys, grabe, Monday na. And, ito na yung hair ko. Hindi pa siya nababanlawan. So, ngayon pa lang tayo magbabasa ng hair. Grabe, sobrang init. Talagang grabe yung tiniis ko para lang magawa tong Brazilian na to kasi hindi talaga ako sanay na ang ingay ng aso. So, hindi ako sanay na hindi talaga
nagbabasa ng buhok. Kasi grabe guys, sobrang init talaga. Iba yung feeling kapag ka mainit. Tapos hindi ka pa nagbabasa ng buhok. Init na aso. So grabe talaga yung init guys kapag ka hindi ka nagbabasa ng buhok. Well, kailangan nating magtiis kasi nga syempre, bawal pa siyang madlawan within 3 days. Pero ngayon, maliligo na tayo kasi hindi ko na rin talaga kaya. Kasi, alam niyo yun, hindi ko na rin talaga kaya. Sobrang init talaga. So, tara na. At magbaliw na tayo ng buhok. So, maliligo na din ako dahil sobrang init talaga. So, hindi tayo magsha-shampoo guys. Magko-conditioner lang tayo. So, yung gagamitin kong conditioner ay yung remote conditioner. So, mag-conditioner na tayo. So, yun guys, tapos na akong maligo. Grabe. Sobrang nakaka-refresh. So, i-blower ko na yung hair ko. Pero, choice nyo naman yun if i-blower nyo or hindi. Sa akin, i-blower ko lang para mas mabilis siyang matuloy. So, blower natin. Sobrang sakit talagang maligo. Sakit ng ulo ko ng 3 araw na hindi ako nagbasa ng buhok. Hindi ko talaga siya kaya. So, yung init ng blower ko, parang electric fan lang. Low lang siya. Para hindi naman masira ang ating hair. Kasi syempre, kapag lagi ka ng blower, hindi din healthy sa buhok yun. So, i-blower ko lang siya ngayon. Kasi nga, para mabilis matuyo. Pero choice nyo pa rin nga. Yun nga, sabi ko, choice nyo pa rin kung gusto nyo i-blower after nyo magbanlaw or hindi na. So, blower na natin. So, ayun na siya guys. After kong ma-blower ng napakatagal. Kasi sobrang kapit talaga ng buhok. And as you can see, sobrang lambot niya. Diba? Grabe. And kumintag talaga siya guys. Kaya gusto ko talaga yung pagiging lambot. Ano ba yan? Diba? Oh. Papakita ko yung dito sa may likod na part ng buhok. Wait lang. Kita nyo naman guys, talagang bumagsak yung buhok ko pati dun sa may part sa bandang taas, umi-straight siya. So nakita nyo naman guys, yung sa may bandang likod ng part ng buhok ko, yung medyo nag-wavy dun, diba nag-straight siya? Eh, maganda talaga sa kanya. Sobrang lambot niya sa buhok, guys. So, ma-advise ko lang sa inyo, guys, once na mag-Brazilian kayo ng hair nyo, mas maganda na sa isang linggo, isang beses lang kayo mag-shampoo para hindi mas mabilis ma-wash out yung treatment na nilagay nyo sa hair nyo. So, kailan nga ba pwedeng mag-Brazilian? Pwede ba siya every week? Every day? Guys, ang Brazilian Botox po, pwede siyang once a month or every 3 months. Kapag yung hair nyo ay sobrang dry, mas maganda every 3 months lang kayo magpapa-Brazilian. Kasi diba, pinoplansya siya, so naiinitan siya. Once kasi na-damage yung buhok nyo, hindi siya advisable na laging plansyahin. Pero kung healthy naman yung hair nyo, pwede kayo magpa-Brazilian every month. So hanggang dito na lang ang video natin, guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel and click the notification bell button para mas updated ka pa sa ating mga bagong tutorial and videos. Bye guys! Thank you for watching! What a wonderful world.